Disclaimer: ang kwentong ito ay hango sa mga paniniwala, karanasan, at salaysay ng mga taong nakasaksi ng mga kakaibang nilalang sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Layunin ng istoryang ito na magbigay aliw, maghatid ng kilabot, at magbukas ng isipan tungkol sa mga alamat at hiwagang bumabalot sa ating kultura. Ang anumang pagkakatulad ng mga tauhan o pangyayari sa totoong buhay ay hindi sinasadya. Sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok, nanirahan si Rodel, isang simpleng magsasakang kilala sa kanyang kasipagan at kabaitan. Tahimik ang buhay niya hanggang sa dumating ang isang babae na tila kakaiba sa lahat, si Lira, isang dalagang maputi, mahinhin, ngunit may taglay na misteryong hindi maipaliwanag. Lumalabas lamang siya tuwing dapit hapon, at laging suot ang pulang panyong tinatakpan ang kanyang leg. Noong unay inakala ni Rodel na isa lamang itong mahiyaing bisita mula sa kabilang baryo. Ngunit nang magtagal, nahulog siya sa mga ngiti at lambing nito. Tuwing sila'y nagkikita sa ilalim ng punong mangga, tila humihinto ang mundo. Sa kabila ng mga usapan ng mga matatanda na may kakaibang nilalang daw na naninirahan sa kagubatan, hindi siya nagdalawang isip na ligawan si Lira. Isang gabi, habang sila ay naglalakad sa tabing ilog, naramdaman ni Rodel ang kakaibang lamig sa paligid. Nakita niya si Lira na tila may kinatatakutang ilaw mula sa malayo, mga parol ng mga taong naghahanap sa kanya. "Huwag tayong magtagal," mahina nitong sabi, "ayokong makita nila ako." Nagtaka si Rodel, ngunit pinili niyang manahimik at sundin ito. Habang tumatagal, lalong naging matindi ang kanilang ugnayan. Pinangakuan ni Rodel si Lira na kahit ano pa siya, hinding-hindi niya ito iiwan. Ngunit sa loob ni Lira, may takot siyang matagal nang itinatago. Hindi alam ni Rodel na anak siya ng makapangyarihang aswang na si Maring, ang pinuno ng mga nilalang sa kabundukan. At ang sinumang mortal na lalapit sa kanya ay itinuturing na kalaban ng kanilang lahi. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, habang nakatanaw sila sa kalangitan, lumapit si Lira at humawak sa kamay ni Rodel. "Kung sakaling dumating ang panahon na malaman mo ang totoo," sabi nito sa nanginginig na tinig, "pangako mo sa akin, huwag kang matatakot." Ngumiti si Rodel, niyakap siya, at bumulong, "Walang lihim na kayang sirain ang pag-ibig ko sa iyo." Ngunit sa gabing iyon, may mga matang nagmamasid mula sa dilim, mga matang nagliliyab sa galit at paghihiganti. Hindi alam ni Rodel, ang pagmamahalang iyon ang magiging dahilan ng isang sumpang magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Lumipas ang ilang linggo mula nang maging opisyal ang pagmamahalan ni Rodel at Lira. Halos araw-araw ay nakikita silang magkasama sa bukirin, nagtatawanan, nagtutulungan, at tila ba walang pwedeng makapaghiwalay sa kanila. Ngunit sa mata ng mga nakatatanda sa baryo, may kakaibang pangamba. Si Aling Dalisay, isang matandang naglalako ng halamang gamot, ang unang lumapit kay Rodel. "Iho," mahinahon niyang sabi habang nag-aabot ng dahon ng lagundi, "ang babaeng yan may dalang panganib. Iwasan mo siya bago mahuli ang lahat." Napakunot noo si Rodel, hindi alam kung bakit ganon ang sinasabi ng matanda. "Si Lira po. Mabait siya, walang masamang ginagawa," sagot niya. Ngunit umiling lang si Aling Dalisay. "Hindi lahat ng maganda ay banal, Hijo. May mga nilalang na kayang magkunwari upang makapasok sa ating mundo." Hindi nagtagal, maging si Mang Eban, ang albularyo ng baryo, ay lumapit din kay Rodel. Isang gabi, habang nag-aalay siya ng kandila sa lumang altar, biglang bumukas ang pinto. Tumambad si Mang Eban, pawis na pawis at halatang galing sa pag-orasyon. "Rodel, seryoso nitong wika, nakita ko sa panaginip ko ang babae mo, may pakpak na itim, at mga matang nagliliyab. Anak siya ng pinakamatandang aswang sa kabundukan. Kung hindi ka lalayo sa kanya, kukunin ka rin ng lahi nila." Nag-init ang ulo ni Rodel. "Hindi ako naniniwala sa mga sabi-sabi." "Hindi siya ganon, mabuting tao si Lira," sigaw niya. Ngunit nakita ni Mang Eban ang takot sa likod ng mga mata ni Rodel. "Hindi mo kailangang maniwala, Hijo. Pero darating ang gabi na ikaw mismo ang makakakita." Kinagabihan, habang pauwi si Rodel mula sa bukid, may narinig siyang kaluskos sa itaas ng punong saging. Nang tumingala siya, may nakita siyang aninong lumilipad, mabilis, tahimik, at tila nagmamasid. Pinilit niyang huwag pansinin iyon, ngunit nang makarating siya sa kanilang kubo, naamoy niya ang kakaibang halimuyak ng dugo sa hangin. Pagdating ni Lira, maputla ito, parang galing sa mahabang paglalakbay. Niyakap siya ni Rodel, ngunit napansin niyang malamig ang balat ng dalaga. "Lira, ayos ka lang ba?" tanong niya. Umiti lang si Lira. "Pagod lang ako, mahal." Ngunit sa labas, may kumakaluskos na tila kumakalmot sa bubong.
At sa madilim na sulok ng kanilang bahay, may marahang tinig na nagbubulong, "Rodel, umalis ka na habang may oras pa," ngunit hindi siya nakinig. Sa puso niya, iisa lang ang totoo, ang pag-ibig niya kay Lyra. Hindi niya alam, iyon ang simula ng kanyang pagkabaliw sa dilim. Lumipas ang mga araw, at napansin ni Rodel na lalo pang nagiging mailap si Lyra. Tuwing dapit hapon, bigla na lamang itong nawawala, at babalik kinabukasan na pagod, namumutla, at madalas ay may bakas ng sugat sa braso o leeg. Nang tanungin ni Rodel kung saan siya galing, palagi lang itong ngumingiti at sinasabing, "May kailangang puntahan, mahal, para sa ating kinabukasan." Ngunit isang gabi, hindi na mapigilan ni Rodel ang kanyang kuryosidad. Sinundan niya si Lyra habang paalis ito ng kanilang kubo. Dumaan siya sa masukal na daan, patungo sa gilid ng kagubatan kung saan tila humihinga ang lupa sa lamig. Sa likod ng malalaking puno ng akasya, nakita niya ang di niya inaasahang tanawin, si Lyra, nakaluhod sa harap ng isang bilog na bato, umiiyak habang nakikipag-usap sa isang tinig na nagmumula sa hangin. "Anak," sabi ng boses, malamig at malalim, "hindi mo maaaring itago sa akin ang batang nasa sinapupunan mo." Dugo ng aswang ang dumadaloy sa kanya. "Ibalik mo siya sa lahi natin bago pa siya maagaw ng mga mortal." Nanginginig si Rodel sa narinig. "Anak," bulong niya sa sarili. Hindi siya makapaniwala, si Lyra ay buntis, at ang batang iyon ay hindi purong tao. Habang nakatago, nakita niyang tumulo ang luha ni Lyra. "Ina, hindi ko siya ibibigay. Ang batang ito ay bunga ng pag-ibig ko. Hindi siya magiging gaya natin. Hindi ako papayag." Sumigaw ang tinig sa hangin, at biglang umihip ang malakas na hangin. "Kung yan ang pasya mo, Lyra, hahabulin kita. Kahit saan ka magtago, kukunin ko ang bata." Tumakbo si Rodel pabalik sa kubo, nanginginig at hindi alam kung ano ang gagawin. Nang makabalik si Lyra, agad niya itong hinarap. "Totoo ba, Lyra? Anak ka ng aswang?" Nanginginig ang tinig niya sa takot at galit. Napaiyak si Lyra at lumuhod sa harap niya. "Rodel, anak ako ng makapangyarihang aswang. Pero hindi ko ginusto to, simula nang makilala kita, gusto kong maging tao. Gusto kong makalaya sa kanila." Napahawak si Rodel sa kanyang ulo. Nais niyang tumakbo, pero nang makita niya ang luha ni Lyra, nagpasya siya. "Kung totoo man yan, tatakas tayo. Ilalayo kita rito. Hindi ko hahayaang kunin ng ina mo ang anak natin." Mahigpit silang nagyakap, habang sa labas ng kubo ay bumubulong ang hangin, tila nagbabala ng paparating na unos. Sa gabing iyon, ipinanganak ang plano ni Rodel, itanan si Lyra bago sila mahuli ng mga nilalang na naghihintay sa dilim. Madaling araw pa lang ay abala na si Rodel sa paghahanda. Ibinuhol niya sa sako ang kaunting bigas, asin, at mga orasyon na ibinigay noon ni Mang Eban, mga pananggalang laban sa masasamang nilalang. Si Lyra, bagamat mahina at buntis, ay pilit tumutulong. Sa mga mata niya ay halatang may takot, ngunit naroon din ang pag-asang makakatakas sila bago pa sila abutan ng kapahamakan. Tahimik silang umalis mula sa kanilang kubo. Tanging huni ng mga kuliglig at kaluskos ng mga tuyong dahon ang maririnig. Sa bawat hakbang, pakiramdam ni Rodel ay may mga matang nakamasid sa kanila. Nilingon niya ang paligid, mga aninong gumagalaw sa malayo, mga matang kumikislap sa dilim. Pinilit niyang huwag pansinin yon. Ang mahalaga, makalayo sila bago magbukang liwayway. Habang naglalakad sa makitid na daan, tinanong niya si Lyra, "Hanggang saan tayo pupunta?" Mahina itong sumagot, "Sa may dulo ng ilog, may lumang bahay na bato. Doon tayo pansamantalang makakanlungan." Tumango si Rodel at hinigpitan ang kapit sa kamay nito. Ngunit habang papalapit sila sa ilog, biglang lumamig ang hangin. Parang may bumubulong mula sa mga punong kahoy, mga tinig na pamilyar kay Lyra. "Lyra, anak ko, bumalik ka sa amin," napahinto si Lyra, nanginginig. "Rodel, naririnig ko sila." Hinila siya ni Rodel. "Huwag kang makinig. Huwag kang titingin," sigaw niya habang binubuksan ang bote ng asin at inihagis iyon sa paligid. Umalingasaw ang kakaibang usok, tila nasusunog ang hangin. Biglang may dumagundong na sigaw sa kagubatan, malalim, galit, at nakapanindig balahibo. Mula sa dilim ay lumipad ang mga itim na paniki, kasing laki ng aso, na may mga matang pula. Agad silang tumakbo. Ang ilog ay tila napakalayo, bawat hakbang ay parang binibigatan ng takot at kaba. Nang sa wakas ay marating nila ang dulo ng ilog, sumilong sila sa loob ng lumang bahay na bato na may mga basag na bintana at lumang altar.
Doon ay sinindihan ni Rodel ang mga kandila at inilatag ang mga dahon at asin sa paligid bilang pananggalang. Hindi sila makakapasok dito, bulong niya habang yakap-yakap si Lyra. Ngunit sa labas, naririnig nila ang mga pakpak na dumadapo sa bubong, ang mga kalmot sa kahoy, at mga tinig na bumubulong sa dilim. Hindi kayo makakatakas, ang dugo ng lahi ay sa amin pa rin babalik. Nagkatinginan sina Rodel at Lyra, kapwa nanginginig, ngunit matatag. Hanggat humihina ako, bulong ni Rodel, hindi ko hahayaang makuha nila ang anak natin. At sa gabing iyon, nagsimula ang walang hanggang laban ng isang ama laban sa kadiliman ng isang lahing ipinanganak sa dugo at hiwaga. Sa tuktok ng kabundukan, sa isang kuweba na natatakpan ng makakapal na ugat ng puno, naggangalit ang galit ni Maring, ang makapangyarihang inang aswang. Ang mga mata niya ay nagliliyab sa pula, at ang kanyang boses ay umuugong sa loob ng kuweba na parang kulog. Walang mortal na maaaring kumuha sa anak ko. Wala, sigaw niya, habang ang mga alagad niyang aswang ay nakaluhod sa harapan niya, mga nilalang na may balat na kasing itim ng uling at mga kuko na parang bakal. Hanapin niyo sila, utos ni Maring. Dalhin niyo sa akin si Lyra at ang sanggol na nasa sinapupunan niya. Buhain man o patay, kailangan kong makuha ang bata bago ito isilang. Mabilis na lumipad ang kanyang mga alagad, nag-anyong uwak, paniki at pusang itim. Sa isang iglap, nagkalat sila sa hangin at kagubatan, nagbabantay sa bawat anino at huni ng hangin. Samantala, sa lumang bahay na bato, gising pa rin sina Rodel at Lyra. Napansin ni Rodel na lalong nanghihina si Lyra, at ang tiyan nito ay tila lumalaki ng mas mabilis kaysa karaniwan. Hindi ko alam, Rodel, mahina niyang sabi, parang may kakaibang lakas sa loob ko, parang may nilalang na hindi ko na makontrol. Hinawakan ni Rodel ang kamay niya. Kakayanin natin ito. Huwag kang susuko, Lyra. Ngunit sa labas ng bahay, naroon na ang panganib. Isa-isang dumating ang mga alagad ni Maring. Sa bawat pagaspas ng kanilang pakpak, nanginginig ang mga pader ng lumang bahay. Nagsimulang gumalaw ang mga kandila sa altar, at ang mga orasyon ni Mang Eban ay tila sinusubok ng kadiliman. Biglang bumukas ang pinto, at sa gitna ng ulap ng itim na usok, lumitaw ang isang babaeng nakaputing mahaba ang buhok, si Maring. Anak ko, mahinahon ngunit nakakatakot niyang sabi, bumalik ka sa akin. Hindi ka nababagay sa mundong ito. Umiling si Lyra kahit nanghihina. Hindi na ako babalik, ina. Ang anak ko ay hindi mo pag-ari. Humakbang si Maring papasok, ngunit nagliyab ang mga asin sa sahig. Napasigaw siya sa sakit at umatras. Orasyon ng tao, galit niyang sabi, hindi niyo ako matatakasan magpakailanman. Tumingin siya kay Rodel, ang mga mata ay nagbabanta. Iukit ko ang pangalan mo sa hangin ng gabi. Kahit saan ka magtago, maririnig mo ang tinig ko. Pagkaalis ni Maring, bumagsak si Lyra sa sahig, hawak ang tiyan. Rodel, malapit na siya lumabas, bulong niya. At sa labas, muling umihip ang malakas na hangin, hudyat ng simula ng kapanganakan ng nilalang na kalahating tao, kalahating aswang. Nang gabing iyon, umuulan ng malakas at kumikidlat ang langit. Ang lumang bahay na bato ay yumanig sa lakas ng hangin. Si Lyra ay halos mawalan ng malay sa sakit habang nakahiga sa sahig, pawis na pawis at nanginginig. Si Rodel, kahit natatakot at walang alam sa panganganak, ay pilit na lumalaban sa takot para tulungan ang kasintahan. Rodel, tulungan mo ako, hingal ni Lyra habang hawak ang kanyang tiyan na tila gumagalaw sa sarili. Sandali lang, mahal, kakayanin natin to, sagot ni Rodel habang naglalatag ng kumot at naglalagay ng asin sa paligid bilang pananggalang. Biglang bumukas ang mga bintana, pumasok ang malamig na hangin at may kasamang mga bulong na tila nagmumula sa kabilang mundo. Ang dugo ng lahi ay ipinanganak na, sabi ng mga tinig. Nanginginig si Rodel. Hindi. Hindi niyo siya makukuha, sigaw niya habang pinipigilan ang pagbagsak ng mga kandila. Ilang sandali pa, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Si Lyra ay nangingisay, at mula sa kanyang sinapupunan ay lumabas ang isang sanggol na may maputing balat, ngunit ang mga mata, dilaw at kumikislap sa dilim. Tahimik ang bata, ngunit nang una itong huminga, sumabay ang pag-ihip ng hangin at paglipad ng mga itim na paniki sa labas ng bahay. Napahawak si Lyra sa kamay ni Rodel, nanghihina ngunit nakangiti. Rodel, anak natin yan. Pangalanan mo siya, ngumiti si Rodel, may luha sa mga mata. Siya si Amara, ang pag-asa natin. Ngunit napansin niyang lalong lumalamig si Lyra. Lyra, huwag mong ipikit ang mga mata mo. Lyra. Mahina itong ngumiti. Mahal ko, pangako mo, alagaan mo siya.
Huwag mong hayaang kunin ng ina ko, at sa huling hininga ni Lyra, dumulas ang luha sa kanyang pisngi. Huminto ang ulan, ngunit sa labas ay naririnig ni Rodel ang tinig ni Maring, galit na galit. Hindi mo siya maililigtas, Rodel. Ang bata ay sa amin. Hinawakan ni Rodel ang sanggol, binalot ito ng kumot, at lumuhod sa tabi ni Lyra. Hindi ko sila hahayaan, Lyra. Pangako ko yan sayo. Bumaling siya sa altar, kinuha ang mga orasyon ni Mang Eban, at itinirik muli ang mga kandila. Sa paligid ng bahay, inilatag niya ang asin at sinunog ang dahon ng saging na may tatak na krus. Habang pinapatay ng hangin ang apoy, bumulong siya, hindi niyo makukuha ang anak ko. Ngunit sa labas ng bintana, isang pares ng pulang mata ang nakamasid sa kanila, si Maring, na hindi kailanman titigil hanggang makuha ang kanyang apo. Madilim ang langit. Ang buwan ay bilog na bilog, tila nakatingin mula sa itaas sa gaganaping laban ng buhay at kamatayan. Sa loob ng lumang bahay na bato, yakap ni Rodel ang sanggol nilang si Amara, habang sa labas ay maririnig ang malalakas na hampas ng hangin at mga sigaw ng mga aswang na paparating. Hindi niyo siya makukuha, sigaw ni Rodel, habang pinipilit niyang itirik ang krus na gawa sa kahoy sa gitna ng silid. Sa bawat paglapit ng mga anino, nagliliyab ang asin at nagkikislapan ang mga kandila. Ngunit alam niyang hindi magtatagal ang proteksyon. Biglang umalinggaw ang tinig ni Maring mula sa dilim, malakas, malamig, at puno ng puot. Rodel! Isa kang hangal. Hindi mo alam ang lakas ng dugong dumadaloy sa batang yan. Kung hindi mo siya ibibigay, ikaw mismo ang magdurusa. Lumapit si Rodel sa bintana, tangan ang kanyang gulok na binendisyonan ni Mang Eban. Kung kailangang lumaban ako, lalaban ako. Hindi mo siya makukuha, Maring. Sa iglap na yon, pumutok ang mga salamin, at mula sa dilim ay lumabas ang mga nilalang na may matatalas na kuko, mahahabang dila, at mga matang kumikislap sa pula. Hinampas ni Rodel ang unang aswang na lumapit, tumalsik ang itim na dugo sa sahig. Sinunog niya ito gamit ang asin at kandila. Ngunit habang dumarami ang kalaban, lalo siyang nanghihina. Panginoon, tulungan niyo po ako, bulong niya habang sinasakop ng kadiliman ang paligid. Biglang bumukas ang pinto, si Mang Eban. Basang-basa ng ulan, hawak ang matandang libro ng mga orasyon. Rodel! Alagaan mo ang bata. Ako na ang bahala rito. Tumango si Rodel at nagkubli sa likod, habang si Mang Eban ay nagsimulang magdasal ng malalakas na orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo itinataboy ko kayo, mga anak ng dilim. Nanginig ang lupa. Ang mga aswang ay nagsigawan sa sakit habang nasusunog ng liwanag mula sa mga dasal. Ngunit lumitaw si Maring, ang pinakamatindi sa kanila, mataas, may pakpak na parang paniki, at boses na parang halakhak ng demonyo. Hindi mo ako kayang talunin, matanda, sigaw ni Maring. Ngunit itinuro ni Mang Eban ang krus at sumigaw, sa ngalan ng liwanag, itali ka sa hangin ng gabi. Umalinggaw ang isang matinding pagsabog ng liwanag, at sumigaw si Maring habang unti-unting naglaho sa hangin, kasabay ng mga alagad niya. Pagkatapos ng laban, tahimik ang paligid. Si Mang Eban ay bumagsak sa sahig, pagod at duguan. Rodel, mahina niyang sabi, ang sumpa ay napigilan pero hindi tuluyang nawala. Ingatan mo ang bata dahil darating ang panahong hahanapin siya ng kanyang lahi. Tahimik na umiyak si Rodel habang yakap si Amara. Sa labas, muling lumiwanag ang buwan, ngunit ang liwanag na yon ay tila may dalang bagong misteryo. Lumipas ang mga taon. Sa ilalim ng araw na mainit sa gitna ng bukirin, tumatakbo ang isang batang babae na may kakaibang ningning sa mga mata, si Amara, ang anak na minsang pinagtanggol laban sa mga aswang. Lumaki siyang masigla, matalino, ngunit laging may pakiramdam na siya'y naiiba. Si Rodel, ngayoy tila matanda na, ay nakaupo sa bangko, hawak ang lumang rosaryo ni Mang Eban. Sa bawat araw na lumilipas, sinusubukan niyang itago ang katotohanan sa anak. Ngunit alam niyang darating ang panahon na magtatanong ito tungkol sa kanyang pinagmulan. Isang hapon, habang naglalaro si Amara sa tabi ng gubat, napansin niya ang isang kakaibang liwanag sa gitna ng mga puno. Isang nilalang na tila babae, may maputlang balat at mahahabang buhok, ang nakatingin sa kanya. Amara, mahinahon ang boses ng nilalang. Ako ang iyong ina. Nanginig si Amara. Inay. Pero patay na raw kayo, sagot niya, nanginginig ang tinig. Lumapit ang babae, at nang gumalaw ang hangin, lumitaw ang matatalas nitong pakpak, si Maring, ngunit hindi na tulad ng dati. Mahina, tila may kalungkutan sa kanyang mukha. Hindi ako lubos na namatay.
Nakulong ako sa pagitan ng dalawang mundo. Anak, may dugong aswang ka sa loob mo. At darating ang oras na kailangan mong pumili, maging tao, o yakapin ang kapangyarihang ipinanganak sa iyo. Habang nagsasalita si Maring, biglang sumulpot si Rodel, dala ang krus at asin. Lumayo ka sa anak ko, Maring. Hindi mo na siya madadala sa kadiliman. Ngunit bago pa makalapit si Rodel, naglaho si Maring, naiwan lamang ang bulong ng hangin, hindi mo siya maitatago magpakailanman. Ang gabi ay maghahanap sa kanya. Mula noon, nagsimula na ang pagbabago kay Amara. Tuwing kabilugan ng buwan, nakakaramdam siya ng kakaibang init sa katawan, at minsan ay naririnig niya ang mga tinig mula sa dilim na tinatawag ang kanyang pangalan. Amara, bumalik ka sa amin. Isang gabi, lumapit siya sa kanyang amang si Rodel, luhaan. Bakit ako ganito? Bakit parang may dalawang tinig sa loob ko? Yumakap si Rodel, mahigpit. Anak, dahil ikaw ang anak ng dalawang mundo, tao at nilalang ng dilim. Pero tandaan mo, ang pipiliin mong maging ikaw, yon ang magtatakda ng tadhana mo. Sa gabing iyon, tumingin si Amara sa langit. Sa itaas, ang buwan ay maliwanag, parang nag-aanyaya. Ngunit sa puso niya, alam niyang nagsisimula pa lang ang kwento. Ang kwento ng batang pinanganak sa liwanag ngunit may dugo ng dilim. At sa katahimikan ng gabi, narinig muli ang bulong ni Maring, magkikita tayong muli, anak ko .